ipanalangin sa kanya ng Panginoon na mayroon pang pag-asa. Ayan. No? Na kung papaano, bilang isang ina, bilang isang nanay, no? Na pagka ikaw ay nandun na sa punto na ikaw ay susuko na dahil sa pagsubok na darating sa iyong buhay, sa inyong pamilya, hindi mo na alam kung sino yung kakapitan mo. Yung doktor ba? Yung gamot ba? O ang Panginoon? So, tingnan po natin, pakinggan po natin ang isa sa mga nanay sa community ito. Siya na po ang magpapaliwanag kung paano niyang nakita yung pag-asang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Please help me welcome with the love of the Lord, Sister Margarita March Riscar. Palakpakan po natin ang Panginoon sa katauhan ni Sister March. Magandang gabi po. Ako po pala si Margarita Riscar, isang may bahay, ng isa rin lingkod ng ating parokya bilang lay minister ang aking asawa. Siguro po nagtataka kayo bakit narito ako sa inyong harapan. Ako po ay isang masasabi kong cancer survivor. For ilang years na po, from 2014 after now. Ang buhay po namin talaga hindi ko po masasabi mahirap at hindi ko masasabi kaginhawaan. Sige po, siguro po bilang isang ina na may 3 anak, masasabi ko na talaga po napakahirap ng buhay. Hindi ko rin po ma-imagine na sa paglilingkod ko na ito ay susubugin po ako ng Panginoon. Siguro nga po walang imposible pag nasa Kanya ka. Time of 2014, nung ako po ay may diagnose na may breast cancer stage 1. Siguro po pag sinabi stage 1 cancer, pumapasok agad sa isip nyo, mamamatay, hindi makakasurvive. Pero po bilang isang ina, akala ko po okay lang. Kasi po hindi ko inisip na itong sakit na to, ang magiging daan, kung makilala ko po siya ng gusto. Bilang isang ina, napakasakit kong malaman na ikaw ay isang cancer sa edad ng iyong mga anak. That time po kasi, ang aking pong panganay,
opinion tayo sa Jose Reyes, baka naman nagkamali lang.